Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Well, in fact, saad ni Zuan Mingzi, ang lugar na iyon ay hindi sekreto, iyon daw ay madali lang na mahahanap ni Chen Fan. Ang Two World Peak ay isang misteryosong maliit na mundo, ito ay matatagpuan sa Zhangtian Plateau at mayroong daan-daang milyang libong lawak. Gayunpaman, ang lugar daw na iyon ay napakamapanganib kahit pa sa isang Golden Core Realm expert. O talaga ba, pangising tugon ni Chen Fan, kung ganun magsalita pa raw ito. Sinabi ni Zuan Mingzi na ang tanging alam niya lang ang mundong ito ay lumitaw ilang libong taon na ang nakararaan, at tila ito raw ay isang intersection point ng planet Tianhuang at iba pang mga mundo. Ang Two World Peak na ito ay nagbubukas lang ng isang beses bawat 300 taon, at sa tuwing ito ay nagbubukas, malaking bilang ng mga beast ang bumubugso na nagdudulot ng pagdanak ng dugo sa Zhangtian Plateau, at sa parehong pagkakataon, maraming mga cultivators din ang tumutungo sa Two World Peak upang maghanap ng mga opportunities. Narinig niya rong mayroong hindi mabilang na mga heavenly herbs at treasures doon, at ni mayroon pa nga rong mga sabi-sabing mayroong nakatagong isang legendary herb doon, kung kaya ang mga overlords at descendants ng iba't ibang sect ang pumapasok sa Two World Peak sa tuwing ito ay nagbubukas, at sa tingin niya ang dahilan ng pagpunta ni Lord Bihan doon ay upang makahanap ng mga divine herbs nang siya ay makapasok na sa nascent soul realm. Divine herbs, patanong na sambit ni Chen Fan, idinagdag sa kanyang isip na ang 3 sa kanyang 5 essence core ay hindi pa naaabot ang divine grade, kung kaya ang divine herbs daw na ito ay isang napakalaking tulong kapag ka ito ay napasa kanyang kamay. Nagtanong si Chen Fan kung alam ba nito kung saan matatagpuan ang Two World Peak at kung kailan ito magbubukas. Makikita ang reaksyon ni Master Zuan, nagtanong kung talaga bang gusto nitong pumunta doon. Ang Two World Peak daw ay isang napakamapanganib na lugar at nagtataglay ng hindi mabilang na mga dimension gaps, at maraming mga unknown na mga vicious na mga halimaw o kaya naman mga heavenly beast ang lumalabas mula sa mga gaps. Si Lord Bihan nga raw ay 300 taon nang natrap doon, ngunit sumagot lang si Chen Fan na si Lord Bihan yun, siya ay iba, papasok daw siya doon sa Two World Peak at e-eliminate ang threat na ito. Napasabi si Master Zuan sa kanyang isip na hindi niya lubos maisip na ganito pala ito ka-confident, but then again sa parehong pagkakataon ayaw niya ring makabalik sa mundong ito si Lord Bihan. Alright, saad niya kay Chen Fan, sasabihin niya raw ang lahat ng kanyang nalalaman patungkol sa Two World Peak. Great, saad ni Chen Fan, ito raw ay napakalaking tulong sa kanya at ikinwento na nga ni Master Zuan ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, brother, saad ni Chen Fan, nagtanong kung may alam ba ito patungkol sa blood curse na ipinukol sa mga Chinese. Well, tugon ni Master Zuan, in fact ang kanilang mga ancestors daw ay minsan nang mayroong naitala patungkol sa mga Chinese. Ang Bihan region daw ay hindi isang barren region noon, ito raw ay isang heavenly region na pinamumunuan ng Heavenly Lord ng mga Chinese. Hapatanong na sambit ni Chen Fan, barren region, heavenly region. Nagtanong si Master Zuan kung gaano kalalim ang alam nito patungkol sa planet Tianhuang. Sumagot si Chen Fan na siya ay hindi pa nakakaalis sa Bihan region magmula nang siya ay makarating dito sa planet Tianhuang. Kaya sinabi ni Master Zuan na ang planet Tianhuang ay mayroong mahigit 100 mga rehiyon at ang Bihan region ay isa lang sa mga iyon. Ang spirit chi sa mga heavenly regions ay ilang beses na mas dense kaysa sa kanilang Bihan region na isang barren region. At ang mga heavenly regions ay mayroong napakaraming mga connate cultivators at mga golden core perfected cultivators. Hasaad ni Chen Fan, ang difference daw sa pagitan ng mga regions na ito ay napakalaki, malamang tinrap daw ng mga nascent soul heavenly lords ang mga spirit chi sa loob ng mga heavenly regions. Right, tugon ni Master Zuan, ang mga heavenly lords daw ay mayroong endless power, kaya kung gaano ka-powerful ang isang heavenly region, ganoon naman kahina ang mga barren region. Bawat disciple ng mga heavenly sects ng mga heavenly regions na iyon ay mayroong sapat na lakas upang mag-run wild sa mga barren regions, gaya na lang ng ginawa ng Sword King sa rehiyong ito. Ngunit tugon ni Chen Fan, ngunit ano daw ba ang kinalaman nito sa mga Chinese? Sumagot si Master Zuan na ilang libong taon na ang nakararaan ang mga Chinese ay mayroong heavenly lord.
kung kaya ang Bihan region ay naging isang heavenly region at base sa mga narinig niya, ang 10 pinakamakapangyarihang heavenly regions ay ang siyang responsable sa nangyaring incident at kahit na ang heavenly lord ng mga Chinese ay walang nagawa. Hasaad ni Chen Fan balang araw siya raw ay maghihiganti sa mga heavenly region na iyon para sa mga Chinese at sa kanilang heavenly lord. Humakbang patungo sa labas si Chen Fan, humabol si Xiao Mang, brother, gusto niya rin dong pumunta doon sa Two World Peak. Sinabi ni Grand Elder Zai na ang Two World Peak ay napakamapanganib. Nagtanong kung ano ang gagawin ni Chen Fan. Hindi raw ba makakadisturb si Xiao Mang? Sa kanya sumagot si Chen Fan na ayos lang yun, sabay labas ng mga cores. Ito raw ay ang mga soul cores ng mga golden core experts na natalo niya. Pangalagaan daw ito ni Grand Elder Zai para sa kanya, na agad namang sinang-ayunan ni Grand Elder Zai. Inilabas din ni Chen Fan yung putol na espada. Also pangalagaan din daw ni Elder Zai ang Heaven Severing Sword na ito. Maaari niya raw itong gamitin upang maprotektahan ang kanilang mga tao. Tinanggap ni Elder Zai ang Heaven Severing Sword. Sige, umalis lang daw ito. Siya na ang bahala sa pagprotekte sa kanilang mga tao. Hindi niya raw ito pag-aalalahin kahit na kaunti at umalis na nga si Chen Fan kasama si Xiao Mang. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa Zhangtian Plateau. Sa himpapawid ay napasabi si Chen Fan na ang space na nakapalibot sa area na ito ay napaka-unstable. At makalipas ang ilang sandali ay pumasok na sila kung saan bumungad sa harap nila ang isang dambuhalang halimaw. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, sa tingin niya raw ang Two World Peak na ito ay isa lamang fragment ng Demon Realm or something similar. Sabay bigay ng isang slash sa halimaw at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na mukhang habang sila ay papalalim ng papalalim sa Two World Peak na ito ay papalakas ng papalakas ang mga halimaw na nadadaanan nila. Lumingon sa kanila ang isang beast na may hawak na isang cultivator na humihingi ng tulong, nilamon. Brother, saad ni Xiao Mang sabay pakawala ng isang slash, tumama sa Dragon Beast, ngunit mukhang ang tanging nagawa lang ni Xiao Mang ay ang matanggalan ito ng ilang kaliskis at ngayoy galit na galit nang nakatingin sa kanila. Napatanong si Chen Fan sa kanyang isip kung gagamitin niya ba ang isa sa kanyang mga cores upang patayin ito. Nang biglang dumating ang isang babaeng cultivator, sumugod, putol ang leeg ng beast sa isang atake lang. Sinabi ng babaeng cultivator sa iba pang mga cultivators na nasa ibaba na ang mga monster sa silangan ay napatay niya na, umalis na raw ang mga ito rito ngayon din bilasan nila. Salamat Reincarnation Celestial Maiden sa pagligtas sa aming buhay, saad ng mga cultivators. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, ang isang mid-stage golden core monster ay namatay sa isang atake lang, na nangangahulugang ang babaeng ito ay at least isa ng late-stage golden core cultivator. Tumingin ang babae sa direksyon ni Chen Fan, nagsabing ang bilang ng mga mapanganib na mga beast ay dadami lang ng dadami kapag ka nagpatuloy pa sila. Sinabi kay Chen Fan na sa cultivation level na mayroon ito mamamatay lang ito, kaya bumalik na lang daw ang mga ito, ngunit sumagot lang ang ating bida na hindi na nito kailangang mag-alala pa patungkol sa kanila, hindi sila mamamatay ng ganoon kadali, na siyang naging dahilan upang matigilan ang babae. Lumapit si Xiao Mang, sister, wag daw itong magalit. Sadyang ganito lang daw talaga ang kanyang brother. Sister, ano raw ba ang pangalan nito? Ito raw ay talagang napaka-amazing. Nagawa nitong matalo ang napakalakas na beast na iyon, at nagpakilala naman ang babae bilang Shenxi. Sister Shi, saad ni Xiao Mang, nagpakilala rin. Nagtanong kung ito raw ba ay narito upang mag-explore. Siya raw at ang kanyang brother ay narito dahil mayroon silang hinahanap. Mapapansin ang reaksyon ni Shenxi habang nakatitig kay Xiao Mang. Ang little girl daw na ito ay mayroong faint ng dragon aura sa kanyang katawan. Naglabas ng isang artifact Xiao Mang, ang Two Realms Peak ay isang napakamapanganib na lugar, bumalik na lang daw ito. Ang talent na mayroon ito ay great, ngunit ito raw ay nasayang lang dahil sa maling cultivation method na pinapractice nito. Agad na lumipad, nagsabing kung sakaling makatagpo ito ng panganib, durugan lang nito ang talisman na ito. Sabay hagis pa ibaba sinalo ni Xiao Mang, nagpasalamat. Hasambit ni Chen Fan, ito raw ay isang heavenly talisman na nirefine ng isang nascent soul cultivator. Talagang ang babaeng iyon daw ay something. Sinabi ni Chen Fan na ang babaeng iyon ay malamang na nagmula sa isang mayaman at makapangyarihang background.
Xiao Mang siguruhin daw nitong hawak niya palagi ang talisman na ito. Okay, tugon ni Xiao Mang. Nagpatuloy na sila sa paglalakad at makalipas ang ilang sandali. Napasabi si Chen Fan na tama yung sinabi ni Shen Shi kanina. Ang cultivation techniques na itinuro ng Hua Clan kay Xiao Mang ay talagang naglilimit sa potensyal na mayroon nito. Kailangan niya rong makahanap ng divine technique para rito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa puso ng Peak of Two Realms. Sa paanan ng isang bundok ay nagtipon ang hindi mabilang na mga true monarchs. Sinabi ng isa na once na mag-solidify na ng tuluyan ang divine mountains at spiritual springs, maaari na raw silang makatawid sa barrier na nasa pagitan ng dalawang realm at makapasok sa peak ng dalawang realm. Mapapansing humalo na sina Chen Fan sa mga cultivators, hasaad ng isang ngunit ang mga malalakas daw na mga cultivators ay direct ang dumadaan sa space upang makatawid sa ibang mga realm. By the way, dagdag ng isa, ano raw ba ang identity ng misteryosong babaeng iyon na kakatawid lang? Sinabi ng isa na ang babaeng iyon daw ay kamukhang-kamukha ng legendary reincarnation celestial maiden na mayroong napakataas na rank sa Immortal Ascension list. Sinabi ng isa na iyon ay list ng mga top geniuses ginawa mismo ng mga nascent soul heavenly monarchs. Tama siya, hindi raw ba? Oo, tama yun, tugon ng isa at idinagdag naman ng isa pa na ang Reincarnation Heavenly Sect ay isa sa mga top sects ng Heavenly Realm. Reincarnation Celestial Maiden, patanong na sambit ni Xiao Mang. Sinabi ni Chen Fan na mayroong reincarnation mark sa talisman, kaya more likely iyon daw ay si Shen Shi. Tumungo sila sa paanan ng bundok. Inangat ni Chen Fan ang kanyang kanang kamay, binigyan ng hiwa ang fabric ng space, humakbang at napunta na sila sa ibang realm. Brother, saad ni Xiao Mang. Nagtanong kung ang lugar ba na ito ay isang fairyland. Sumagot si Chen Fan na malamang ito ay kahalintulad ng isang heavenly realm o divine realm dahil sa isang tunay na fairyland. Sa isang paghinga mo lang ay makakamtan mo na ang immortality. At nagtanong naman si Xiao Mang kung ano na ang susunod nilang gagawin. Sumagot si Chen Fan na hahanapin nila ang Northern Cold King, si Lord Bihan ang tinutukoy ni Chen Fan, ngunit mukhang sa chapter na ito ay pinalitan na ang bansag o kaya naman iba na ang translation dahil kung mapapansin natin ang tawag nila sa Tianhuang Star kanina ay Planet of Tianhuang na. Idinagdag ni Chen Fan na madali lang na makapasok sa Two Realms na ito ngunit mahirap na makalabas. Malamang magpahanggang ngayon iyon daw ay naghihintay pa rin ng realm opportunities. Idinagdag sa kanyang isip na ang atmosphere dito ay kino-control ng isang supreme power, na siyang dahilan kung bakit nalilimitahan ang kanyang divine sense. Lumipad si Chen Fan. Idinagdag na ang area na ito ay dinadaluyan ng immense na aura, malamang mayroon dong nanditong mga malalakas na mga cultivators. Bawat bundok, puno at bato rito ay balot ng divine patterns na siyang nagsusuppress sa kanilang cultivation at nagbibigay ng hindi mabilang na mga restrictions. Bumaba, sinabi kay Xiao Mang na mukhang tanging mga peak golden core cultivators at mga nascent soul heavenly monarchs lang ang maaaring makalipad dito. Umupo si Xiao Mang, sinuri ang kanyang sarili, nagsabing totoo raw ang sinasabi ni Chen Fan. Ang kanyang cultivation ay, don't worry, dugtong ni Chen Fan, once na makaalis sila rito ang lahat ay babalik na sa normal. Besides, maaari naman daw silang tumakbo at ganoon na nga ang ginawa nila. Idinagdag ni Chen Fan sa kanyang isip na although mayroong maraming mga supreme formations dito na nagsusuppress ng cultivation, ito ay nagbibigay lamang ng maliit na restraint sa iyong physical body at ang kanyang perfected divine body ay hiyang na hiyang dito. Ilang sandali pa ay napansin niyang mayroong naglalaban sa unahan. Makikitang nilalabanan ni Shen Shi ang isang beast. Napatingin si Shen Shi sa dalawang parating, nagtanong kung bakit pumunta ang mga ito rito. Hindi raw ba't sinabi niya nang umalis na ang mga ito rito dahil napakamapanganib sa lugar na ito. Gayunpaman, nagtanong lang si Chen Fan kung kailangan ba nito ng tulong. Hasambit ni Shen Shi agad na dinurog ang beast. Sister Shen Shi, saad ni Xiao Mang, ito raw ay napaka-powerful. Xiao Mang, dugtong ni Shen Shi, hindi raw ba nito alam na napakamapanganib sa lugar na ito? Ito ay nagtataglay ng rare true dragon divine vein na direct ang magle-lead sa kanya sa pagiging isang nascent soul sa hinaharap, kaya bakit napaka-reckless nito? Ngunit sumagot lang si Xiao Mang na wag itong mag-alala dahil po protektahan naman siya ng kanyang brother. Hay, sambit ni Shen Shi, forget it, manatili na lang daw ang mga ito sa tabi niya. Ang area na ito ay napakamapanganib dahil hindi lang sa ito ay ini-inhabit ng kanilang Tianhuang Star Domain,
ngunit pati na rin ang iba pang mga sacred races mula sa ibang mga bituin na siyang ipinagtaka ni Xiao Mang napatanong kung ano ang mga races na mula sa ibang mga bituin. Sinabi ni Shen Shi na mayroong alamat patungkol sa isang tribe na tinatawag na Ancient Demons. Kilala sa kanilang exceptional strength at napakatigas na mga katawan at ang mga ito ay tanyag sa kanilang battle prowess at pagpatay. However, ang mga ito ay hindi na nagpakita sa nagdaang libo-libong taon, kaya ang duda ng mga elders ng kanilang sekte inabandona na ng mga ito ang Two Realms Peak. Napabuntong hininga si Xiao Mang, buti naman daw kung ganun Ancient Demons, patanong na sambit ni Chen Fan sa kanyang isip. Ang bawat members daw ng Ancient Demon Tribe ay mga seasoned warrior, master sa hindi mabilang na mga combat techniques, na nag-gain nila mula sa kanilang ilang taong experience sa battlefield. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Elder Sister, saad ni Xiao Mang, ang pakpak daw nito sa likod ay napakaganda. Sumagot si Shen Shi na ang mga ito ay top-grade spiritual treasures na tinatawag na Silverlight Wings at kung wala ang mga ito, magiging mahirap daw para sa kanya na makalipad sa lugar na ito. Sinabi niya kay Chen Fan sa pamamagitan ng telepathy na dadalhin niya si Xiao Mang sa kanilang sect paglabas nila dito upang matuto ng mga true techniques ng mundo. Natitiyak niyang under 100 years lang ay maaabot na nito ang nascent soul stage, ngunit sumagot lang si Chen Fan na wag na itong mag-alala pa patungkol kay Xiao Mang, masasayang lang ang potensyal nito kung sasama ito rito, samantalang sa piling niya, maaabot nito ang mga realm na higit pa sa isang hamak lang na nascent soul stage. Hatugon ni Shen Shi, paano naman daw ba may kukumpara ang kaalaman na mayroon ito kumpara sa 10,000 taong kaalaman ng kanilang reincarnation sect? Kumpara sa pride at pagmumukha nito, ang future daw ni Xiao Mang ay higit na mas mahalaga. Shen Shi, tugon ni Chen Fan, masyado rong mataas ang tingin nito sa kanyang sarili, ngunit ang hindi nito alam ay ang mga great cultivator ng planet Tianhuang ay grupo lamang ng mga country bumpkin. Sa kanyang mga mata tumahimik na lang si Shen Shi. Idinagdag ni Chen Fan sa kanyang isip na marami siyang alam at naiintindihang iba't ibang mga cultivation methods at mga formations sa kabuuan ng galaxy. Sa pamamagitan ng kanyang spiritual mind kasabay ng abundant na spiritual energy, kung mananatili siya sa lugar na ito sa loob ng ilang buwan ay tiyak na maaari niya nang makondense ng direkta ang kanyang kunting divine grade core sa kasamaang palad. Ang Two Realms Peak ay nagbubukas lang sa loob ng kalahating buwan bawat pagkakataon. Kapag siya ay mabigang makaalis dito sa tamang oras ay tiyak na matatrap siya rito sa susunod na 300 taon hanggang sa ito ay tuluyan ng magbukas uli. Makalipas ang ilang araw na paglalakad, sa wakas saad ni Shen Shi nakarating na sila sa Kangtian Valley. Umano'y ayon sa mga records ng kanilang sect, mayroong matatagpo ang mga elixirs dito. Sister Shen Shi, saad ni Xiao Mang, narito rin daw ba ito para sa legendary immortalization elixir? Sumagot si Shen Shi na ang mga divine elixirs ay napaka-rare, at ito ay beyond sa kanyang reach, kaya ang sadya niya lang daw dito ay ang heaven elixir. Nagtanong si Chen Fan kung ang heaven mending elixir ba ang sadya nito, na siyang ipinagtaka ni Shen Shi na patanong kung papaano nito nalaman ang patungkol doon, ngunit sumagot lang si Chen Fan na alam niya rin na gusto nitong muling sumalang sa Thunder Tribulation upang i-refine ang kanyang golden core sa tulong ng medicine na ito. Exactly, tugon ni Shen Shi, kaya kailangan niya raw ang heaven mending medicine. Gayunpaman, tugon ni Chen Fan, mukhang hindi lang daw ito ang nakakaalam na mayroong heaven mending medicine dito at makikita ang pagdating ni Lin Baiku mula sa Lin family ng Tianlan Realm. Sinabihan si Shen Shi na mayroon dong maraming mga cultivators ang narito, at lumalabas na ang mga ito ay narito rin para sa mending medicine. So, tugon ni Shen Shi, so maraming tao raw pala ang nakakaalam patungkol dito. My lady, dagdag ni Lin Baiku, ang heaven mending medicine daw na ito ay natagpuan ng King of Northern Cold Realm. At upang makuha ang exclusive possession para sa medicine na ito ay nanatili sa Liangjie Mountain sa loob ng 300 taon. At sa pagkakataong ito, maraming mga experts mula sa ilang mga realms pati na ang takong ancestor ng kanyang family ang narito. Ang lahat ng mga ito ay pumunta sa lugar na ito para sa heaven mending medicine na ito. Hasambit ni Shen Shi sa kanyang isip, mukhang ang kanyang goal daw pala rito ay na-expose na, ngunit hindi niya man lang alam. Ngunit hindi niya raw minamind na mag-content para rito. Sinabi ni Shen Shi na since alam na raw pala nito kung nasaan ang lokasyon ng medicine na ito, bakit hindi niya na lang daw ito kinuha,
ano nagkaroon daw ba ito ng problema doon? Sumagot si Lin Baiko na ang heaven mending medicine ay nangangailangan pa ng ilang araw bago tuluyang mag-mature, at ito raw ay binabantayan ng King of Northern Realm. Maaari daw nila itong tingnan mismo doon at nagpatuloy na nga sila sa paglalakad patungo sa Liangjie Mountain. At makalipas ang ilang sandali pagdating nila doon, nagulat ang ilang mga cultivators nang makita si Shen Shi. Hasambit ng isa na patanong kung bakit nandito ang Reincarnation Celestial Maiden kasama ang dalawang tao, hadagdag ng isa mukhang gusto rin dong makuha ng Reincarnation Celestial Maiden ang medicine at sinabi naman ng isa pa na titingnan nila kung papaano makikipag-negotiate ang mga ito at itinuon ang shot sa Heaven Mending Medicine na tinutukoy ng mga ito. Sa isang matayog na bato ay makikita ang kasalukuyang king ng Northern Cold Realm, ang Lord of Bihan na si Zhao Juxian. Sumigaw na walang dapat na lumapit sa Heaven Mending Vein bago pa man ito magber ng bunga. Napatingin kay Chen Fan, ha, ito raw ba yung Chinese guy na pumatay sa kanyang royal family at sa kanyang successor na si Zhao Dulo? Hindi ko alam kung papaano niya nalaman ang patungkol dito, ha, pumunta pa raw talaga ito rito sa Kangtian Valley, buti naman at hindi na siya mahihirapan pa na hanapin ito. O no, saad ni Xiao Mang mapapansin ang pagtataka ni Shen Shi sa kanyang narinig. Nag-release ng matinding divine energy si Lord Zhao. Chinese bastard, sigaw niya. Lumapit daw ito rito nang matapos niya na ito, habang napatanong naman si Shen Shi sa kanyang isip kung tutulungan niya ba ang mayabang na lalaking ito. Gayunpaman tinanong lang ni Chen Fan si Lord Zhao kung bakit nagmamadali itong sundan sa impyerno ang kanyang descendant. Napangisi si Lin Baiko na pasabi sa kanyang isip na kung si Zhao Juxian ay susugod at iwan ang kanyang pwesto, tiyak na hindi na nito mapoprotektahan pa ang Heaven Mending Vein. Gayunpaman makikitang ikinumpos ni Lord Zhao ang kanyang sarili bumalik sa kanyang pwesto, sambit niya once na matake niya raw ang medicine mag-mend sa kanyang bloodline at mag-coagulate sa kanyang true blood. Hindi lang daw sa papatayin niya ito slaughter niya rin ang buong Chinese clan, ngunit sumagot lang si Chen Fan na kung ganun bakit hindi niya na lang ito patayin dito ngayon, at nang matapos na ang Zhao family. Hahatugon ni Lord Zhao, sinusubukan daw siya nitong e-provoke, ngunit ito ay napakabata pa upang magawa iyon. Natuon ang atensyon ng lahat sa Heaven Mending Fruit, napasigaw na ito ay papahinog na. Sinabi ni Shen Shi kay Chen Fan na magkakaroon ng gulo dito maya-maya lang kaya umatras muna sila, hindi niya na muna masasamahan ang mga ito. Fine, tugon ni Chen Fan at agad na lumayo kasama si Xiao Mang. Brother, saad ni Xiao Mang nagtanong kung hindi ba nito kukunin ang medicine, ngunit sumagot lang si Chen Fan na kumpara sa medicine na iyon, ang King of Northern Cold Realm at ang blood curse ng Chinese clan ay higit na mas mahalaga at moreover, ang mga iyon din naman daw ay dito dadaan pagkatapos ng lahat, kaya dito na lang daw siya maghihintay na siyang naging dahilan upang mapatawa si Xiao Mang. Brother, ito raw ay napaka-wicked. Hasaad ng ibang mga cultivators sa loob ng valley, ang Heaven Mending Medicine ay nandito na, at nagkagulo na nga sa loob, nagkaroon ng ilang pagsabog. Makikita ang pagsibat ni Lin Baiko, tangay ang ugat ng Heaven Mending Medicine, hahasaad niya ang kanilang ancestor daw ay napaka-wise. Ang mga iyon ay naglalaban para sa Heaven Mending Fruit, ngunit tila ba nakalimutan nila ang patungkol sa Heaven Mending Vein, ang ugat na nagbibigay ng buhay sa medicine. Idinagdag sa kanyang isip na kung madadala niya ito pa uwi, ang kanilang family ay magkakaroon ng endless medicine at masusuppress na nila ang ibang mga region. Sayang lang daw at hindi nila nailigpit yung lalaking nagmula sa Northern Cold Realm nang biglang sumalubong sa kanila si Chen Fan. O saad niya ito raw ba ay nanghihinayang ng husto dahil doon? Hasaad ni Lin Baiko, nagtataka raw siya kung saan ito hahanapin. Uncle Ning, Uncle Shan, patayin daw nila ang taong ito na agad namang sinunod ng mga ito sumugod. Go to hell you rascal, sigaw ng isa, ngunit agad siyang binigyan ng counter ni Chen Fan. Putol ang isang kamay sabay sangga sa atake ng isa. Makikita ang labis na pagkabigla ng dalawa. Paano ito naging posible, sambit ni Lin Baikun sa kanyang pagkagulantang, dahil sigaw ni Chen Fan. Agad na binigyan ng tigi-isang slash ang dalawa, sabay cast ng kung anong spell pinasabog, kinuha ang kanilang mga core, isinilid sa kanyang special gourd. Tumungo si Chen Fan kay Lin Baiko na siyang ikinagulantang ng iba pa. Napasigaw nagmakaawa ang isa na huwag patayin, ngunit sa sumunod na eksena ay makikitang nagkalat na ang patay na katawan ng mga ito at si Lin Baiko na lang ang natitira. Nagmakaawa kay Chen Fan na huwag itong lumapit sa kanya, ngunit isang slash lang ang isinagot ni Chen Fan.
Pinulot niya ang vein na pasabi sa kanyang isip na hanggat maitanim niya lang ito sa immortal soil at madiligan ng divine water, balang araw ito ay makaka-recover at pagdating ng araw na iyon, gagamitin niya ito upang mag-build ng foundation para sa Chinese clan para sa susunod na libo-libong taon. Mula doon ay nag-abang ang dalawa sa labas sa loob ng 2 araw, napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na mukhang na-underestimate niya raw si Shen Shi, at makikita ang paglabas ni Shen Shi tangay ang bunga ng Heaven Mending Medicine at mapapansin din ng ilang mga cultivators na humahabol sa kanya at nang makita niya ang dalawa, agad niyang dinagat ang mga ito isinabay sa paglipad. Napatingin si Xiao Mang sa mukha ni Shen Shi nagtanong kung ayos lang ba ito. Sumagot si Shen Shi na siya ay inatake ng 5 mga tao at nagkaroon ng injury ngunit hanggat magkaroon lang daw siya ng chance na makapag-heal, madali lang siyang makaka-recover. Shen Shi sigaw ng isang cultivator hand over daw nito ang Heaven Mending Medicine dahil kung hindi, hahanapin nila ito kahit na saang dako pa man ito pumunta. Sister Shen Shi saad ni Xiao Mang ibaba daw sila nito hindi ito makakatakas kung dadalhin sila nito. Ngunit sumagot lang si Shen Shi na iyon ay hindi niya gagawin dahil ang ibig sabihin lang ng pagbaba niya sa kanila, ay hinayaan niya silang mamatay. Brother dagdag ni Xiao Mang tulungan daw nito si Shen Shi. Ngunit sinabi lang ni Shen Shi na natatakot siyang hindi nito mahahandle kahit na isang atake lang na magmumula kay Zhao Juxian kaya sinabi ni Chen Fan kay Xiao Mang na ngunit ayaw nito ang tulong niya. Makalipas ang 7 araw ay makikitang nag-aabang sa entrance ang mga cultivators na naghahabol kay Shen Shi. Sa likod ng isang malaking bato ay napasabi si Shen Shi sa kanyang isip na ang Liangjie Mountain ay magsasarado na soon, kailangan niya rong matakasan ng mabilisan ang mga ito. Shen Shi sigaw ng isa silang lahat daw ay matatrap dito kapag ka nagsarado na ang entrance bukas, at kapag ka nangyari iyon ay wala na rong makakapagligtas pa sa kanya. Reincarnation Celestial Maiden dagdag pa ng isa handover na lang daw nito ang medicine, hindi nila ito sasaktan ngunit napasabi si Shen Shi sa kanyang isip na kailangan niyang i-recast ang kanyang golden core, hindi niya maaaring ibigay sa mga ito ang medicine. Xiao Mang saad niya ihanda raw ng mga ito ang mga sarili nila, i-activate nito ang amulet kapag ka umatake ang mga iyon, kakailanganin niya ng 1 oras upang ma-cast ang secret technique, ma-suppress ang kanyang injuries at ma-regain ang kanyang peak power. Shen Shi saad ni Xiao Mang sinabi ni Shen Shi na wag itong mag-alala sabay lapat ng kaliwang kamay sa ulo ni Xiao Mang. Sinabi niya kay Chen Fan sa pamamagitan ng telepathy na umalis ito rito kasama si Xiao Mang kapag kapakiramdam nila hindi na kaya, siya ang target ng mga iyon kaya pagkatapos niyang mamatay. Ngunit dumugtong lang si Chen Fan na hindi ito mamamatay. Idinagdag ni Shen Shi na ang power ng Heaven Amulet ay nasusuppress dito hindi nito mapapatay ang mga iyon, ngunit sumagot lang si Chen Fan na sinabi niya nang hindi ito mamamatay sabay lapat ng kamay sa pisngi ni Shen Shi. Idinagdag ni Shen Shi na wala na silang sapat na oras kailangan niya nang gamitin ang teknik ngayon, di magtatagal at matatagpuan na ng mga iyon ang kinaroroonan nila nang biglang lumipad na nga sa kinaroroonan nila ang mga immortal cultivators. Ano saad ng spiritual king ito raw ba ay hindi natatakbo? Celestial Maiden dagdag ng takong ancestor hand over daw nito ang medicine at bibigyan nila ito ng tsansang mabuhay. Hasigaw ni Lord Zhao Kid nandito rin daw pala ito, good tatapusin niya na raw ito ngayon. Sumigaw si Shen Shi na i-a-activate niya na ang secret technique ngayon ngunit biglang hamarang si Chen Fan hindi niya na raw kailangang gawin pa iyon, sabay hamon sa 5 immortal cultivators maaari rong umatake ang mga ito sa kanya ng sabay. Makikita ang reaksyon ni Shen Shi nagtanong kung nababaliw na ba ito. Hasaad ni Lord Zhao sa tingin daw ba nito makakapag-show off ito sa harap niya sa pamamagitan lang ng pagpatay sa ilang mga immortals at experts ng Golden Core level, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung hindi ba nito alam kung papaano niya winasak ang Zhao family nito. Napasabi si Lord Zhao sa kanyang isip na siya ay na-trap dito kaya hindi niya alam ang buong pangyayari, at talagang pakiramdam niyang napaka-strange ng pangyayaring iyon since ang kanilang royal family ay mayroong isang sword master at 9 na royal guards, kaya papaanong nangyaring bigla na lang nawasak ang kanyang royal family. Sinabi ni Chen Fan na pinatay niya ang sword master gamit lang ang isang daliri binasag ang formation ng royal city nito gamit lang ang isang slash ng kanyang espada, at pinatay ang buong Zhao family ng Northern Cold Realm.
Iyon ay hindi posible, sigaw ni Lord Zhao. Nagulat din si Shen Shi nang marinig ito. Agad na umatake si Lord Zhao. Maghintay daw ito hanggang sa madurog niya ito gamit ang kanyang paa. Titingnan niya raw kung makakapagyabang pa rin ito. Nagkaroon ng pagsabog, ngunit makikitang si Lord Zhao ang tumilapon na pasuka ng dugo. Makikita ang pagkabigla ni Shen Shi nang makita ang aura ni Chen Fan. Ito raw ay ang aura ng immortal body. Naabot na raw ba nito ang Divine Golden Core level? Hindi mukhang ito raw ay Essence Core level lang, ngunit bakit tila napaka makapangyarihan daw nito? Tumayo si Chen Fan sa isang sangaano. Sambit niya dudurugin siya nito gamit ang kanyang paa. Nagcast ng binding skill si Lord Zhao. Pinadaan sa sanga patungo sa paa ni Chen Fan hanggang sa buong katawan binalot ng kung anong bagay. Ngunit napakadali lang itong winasak ni Chen Fan. Sumugod uli si Lord Zhao gamit ang kanyang Python Dharma form. Sumigaw na hindi siya naniniwala rito. Ngunit nag-activate lang ng isang skill si Chen Fan. Bumagsak si Lord Zhao. Kill, sigaw ni Chen Fan sabay summon ng napakalaking espadang hindi sigaw ni Lord Zhao. Humingi ng tulong sa ibang mga cultivators. Iligtas daw siya ng mga ito. Tumama ang espada. Napasigaw si Lord Zhao na kapag-decide ang ibang mga cultivators na tumulong. Ngunit biglang inactivate ni Chen Fan ang kanyang domain. Nagsabing ang makita ang mundo sa mga bulaklak at ang body sa dahon. First King of Northern Cold Realm. Ito raw ay naglagay ng bloodline curse sa kanilang Chinese clan. Pumatay ito ng maraming mga Chinese sa kanyang pag-rule sa loob ng libo-libong taon. Sisettle niya ang score patungkol sa feud na ito sa araw na ito. Sumagot si Lord Zhao na ang bloodline curse ay hindi kagagawa ng kanilang Zhao family. Wala silang kinalaman dun. Ngunit nag-release lang ng Qingdi Dragon Rope si Chen Fan. Ginapos si Lord Zhao. Tinadyakan sa ulo. Napasigaw. Tumalsik ang kanyang mga dugo. Paano iyon naging posible? Sambit ni Shen Shi sa kanyang pagkabigla nang biglang pinunit ng takong ancestor ang fabric ng domain ni Chen Fan. Sumigaw na pakawalan nito si Zhao Juxian. Pakawalan nito ang king. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na si Zhao Juxian ay kanyang kalaban. Gusto raw bang tulungan ng mga ito ang taong ito? Natigilan ng takong ancestor. Napasabi ang isa na wala silang panama sa taong ito. Ngunit sinabi ng takong ancestor na wag sila nitong mapagkamalian. Kung hindi sila nito pipigilan na makuha ang medicine hindi sila makikialam. Makikita ang reaksyon ng dalawa. Sumagot si Chen Fan na si Shen Shi ay kaibigan ng kanyang sister, at since nasa mga kamay na nito ang medicine pues sa kanya na ito. Nagtanong ang takong ancestor kung gusto ba nitong maging kanilang kalaban. Sumagot si Chen Fan na mukhang hindi pa rin daw pala naiintindihan ng mga ito ang ibig niyang sabihin. Kung ganun mas magiging prangka na raw siya. Umalis ang mga ito sa paningin niya. Kung ayaw nilang mamatay na siyang nagpa-trigger sa 4 sabay-sabay na sumugod. Nabahala ang dalawang ngunit sinabi lang ni Chen Fan na sumusubok na kunin ang kinang habang ang liwanag ay napakadilim. Agad na inactivate ang kanyang Xuanwu Beast Essence Core. Agad na umatake, bumagsak ang mga immortal cultivators. Tumilapon ang iba. Makikita ang pagkabigla ng isa. Napatanong kung ano ang nilalang na ito. Sumagot ang takong ancestor na mukhang ito raw ay ang maalamat na Black Tortoise. Sa tingin niya raw ito ay bloodline ng taong ito o hindi naman kaya isa lamang teknik. Magpatuloy, sigaw ng isa. Wag daw silang magpipigil. What a pity, sambit ni Chen Fan sa kanyang isip. Sayang daw at hindi pa nag-evolve patungo sa Golden Core Realm ang kanyang Black Tortoise Core. Kahit na ito lang ang gamitin niya, madali niya lang daw sana na madudurog ang mga ito. Sumugod ang takong ancestor. Nag-perform ng kung anong teknik. Hasambit ni Shen Shi ito raw ay ang 9 Sky Stepong teknik ng Lin family ng Tianlan Realm. Gamit ito maaari ka rong makapaglakbay sa kalawakan at mag-ascend sa himpapawid sa pamamagitan lang ng 9 na hakbang. Lowly made and human, sambit ng takong ancestor sabay tadyak sa Xuanwu Beast. Mamatay raw ang mga ito. Mararamdaman ang lakas ng impact ng tama. Open, sambit ni Chen Fan. Nagsummon ng matinding water wave sabay pakawala ng isa pang teknik. Nagkaroon ng pagsabog. What a pity, saad ni Shen Shi kay Xiao Mang. Mukhang mayroon dong kung anong kulang sa Divine Golden Core ng brother nito. Kung ang top expert lang daw sana ng longevity list ang narito, madali lang daw nitong mapapatay ang 4 na ito sa loob lang ng 10 atake. Shen Shi, saad ni Xiao Mang. Talaga raw bang mayroong ganoon kalakas na tao sa mundong ito? Oo, tugon ni Shen Shi. Ito raw ay nakatayo sa gitna ng Tianhuang, at hinahangaan ng tens of thousands na mga tao. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na kapag nagpatuloy pa ito magsasarado na ang entrance.
Biglang nag-flick si Lord Zhao, bumalik sa dati niyang anyo tumungo sa ibang mga immortal cultivators. Tinanong si Chen Fan kung ano, magbaback down na raw ba ito. Hindi tugon ni Chen Fan, ang gusto niya ay tapusin na ang larong ito sabay pigtas sa kadinang nakatali sa kanyang mga core. Nag-release ng matinding divine energy na siyang ikinagulantang ng mga immortal cultivators, at maging ni Shen Shi ito raw ay divine golden core. Lumipad si Chen Fan, nagpatuloy sa pag-imit ng napakatinding aura, nagsabing ayaw niya raw sanang gamitin ang kapangyarihang ito hanggat hindi necessary, ngunit sumobra na raw ang mga ito, kailangang may gawin na siya. Enough, sigaw ni Lord Zhao, tama na, wrong bluff, go to hell, ngunit inangat lang ni Chen Fan ang kanyang kaliwang kamay, nagcast ng divine palm patungo sa kanya, agad na bumulusok pa ibaba, nagkaroon ng pagsabog, pagtila ng usok ay makikita ang tindi ng pinsalang natamo ni Lord Zhao. Sinabi ni Chen Fan na kayang-kaya niyang patayin ang mga ito sa loob lang ng 10 flick ng kanyang mga daliri, at iyon na ang unang flick na karamdam ng pagkabahala ang ibang mga immortal cultivators. Napatanong ang isa kung bakit napakalakas nito. Habang nagtanong naman ang isa kung lalaban ba sila o tatakbo, nang biglang ipinirform ni Chen Fan ang Xinwu Immortal Fist, nagpakawala. Tinamaan ang isa, pangalawang flick, sambit niya, makikitang nataranta na ang natitirang tatlo, agad na nagsitakbuhan. Gayunpaman ipinirform ni Chen Fan ang Sky Trapong Technique, nagsummon ng dambuhalang pakpak upang i-block ang mga ito, nagpakawala ng isang slash na siyang tumapos sa isa pa. Tumakbo ang dalawang, ngunit nagcast na naman ng isa pang technique si Chen Fan, nilamon ng void ang isa at makikitang ang takong ancestor na lang ang natira. Tinapos ni Chen Fan sa pamamagitan ng isang finger art, sumabog at nagsabing iyon ay ang panglimang flick pa lang. Makikitang nakatingala si Xiao Mang, pinagmasdan ang buong pangyayari. Shen Shi, saad niya, hindi raw ba't sinabi niya ng napakamakapangyarihan ng kanyang brother, ano, naniniwala na raw ba ito ngayon sa kanya? Makikita ang reaksyon ni Shen Shi. Chen Baixuan, sigaw niya, nagtanong kung sino ba talaga ito. Ngunit nagcast lang ng isa pang skill si Chen Fan, hinila palapit si Lord Zhao, bumaba. Brother, bungad ni Xiao Mang, nanalo na naman daw ito raw ay the best, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung nagduda na naman daw ba ito sa kanyang ability. Tinawag na silly girl si Xiao Mang, hasaad ni Shen Shi, ito raw ay kasing yabang pa rin ng dati. Zhao, sambit ni Chen Fan, mayroon daw silang kailangang pag-usapan. Sumagot si Lord Zhao na alam niya raw kung ano ang katanungan nito, ngunit hindi ito makakakuha ng sagot sa kanya, at isa pa, ang sagot daw ay mas lalo lang magpapadepress sa kanya. Idinagdag na ang taong naglagay ng bloodline curse sa Chinese clan ay hindi isang individual na maa-afford nitong makasalubong. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan? Chinese kid, dagdag ni Lord Zhao, wag daw nitong isiping mai-ignore nito ang ibang mga heroes sa mundo. Ito raw ay isang ancient, malakas at napakalaking sect, kasing timeless ng buwan at araw. Ito ay naglast na sa loob ng tens of thousands na taon at halos kasing tanda lang ng Tianhuang. Nagtanong si Chen Fan kung sino ito, hasambit ni Shen Shi, hindi raw ba kaya na, nang biglang mayroong napansin si Lord Zhao sa himpapawid. Napatingala rin ang dalawa, sinabi ni Shen Shi na ito raw ay ang ancient demon clan ng ibang mundo. Makikita ang pag-crack ng space puwersahang tumagos ang isang dambuhalang flying ship. Hasambit ni Shen Shi, buti na lang daw at ito ay isa lamang battleship ng ancient demon clan. Maybe hinahunt down ng mga ito ang void at aksidente lang na napunta dito at sa kanilang abilities. Ang isang battleship lang ay hindi raw magiging problema, ngunit sinabi ni Chen Fan na hindi. Makikita ang apat pa na crack na siyang labis na ikinabahala ni Shen Shi, napakarami raw pala ng mga ito. Mula sa isang crack ay lumitaw ang isang flying ship, hasambit ni Lord Zhao nang makita ang flag, ito raw ay ang symbol ng royal family ng ancient demon clan. Paano ito naging posible? Katapusan na raw nila. Xiao Mang, saad ni Shen Shi, umalis na raw ito rito ngayon din kasama ang kanyang brother, gagawin niya raw ang lahat ng kanyang makakaya upang magbigay ng cover para sa kanila. Sa ability na mayroon ng brother nito, maaaring makaalis daw sila sa lugar na ito, though ang tsansa ay napakaliit lang. Inilapat ang kanyang kamay sa ulo ni Xiao Mang, idinagdag na kalimutan na lang siya nito at wag na wag siya nitong ipaghihiganti. Shen Shi, sabat ni Xiao Mang, ang kanyang brother daw ay napakamakapangyarihan na titiyak niyang makakaalis silang lahat dito ng ligtas. Ngunit sinabi lang ni Shen Shi na iyon ay imposible dahil sa mga restrictions sa lugar na ito. Kahit na 10 beses pa na mas makapangyarihan ang brother nito, iyon ay wala pa ring silbi. Shen Shi, dagdag ni Xiao Mang, mayroon daw siyang divine pulse, maaari niya itong maprotektahan.
Ngunit sumagot lang si Shenxi na tumungo ito sa Reincarnation Divine Realm at hanapin ang Reincarnation Heaven Sect, ito raw ay matuturuan ng mga tao doon ng tunay na immortal way. Nagpakawala ng mga angkla ang royal ship, makikita ang pagkagulantang ni Lord Zhao. Ito raw ay ang Space Anchor, isang napakamakapangyarihang sandata ng battleship ng Ancient Demon Clan. Ito raw ay mayroong kakayahang patayin ang lahat ng may buhay na bagay sa Void. Ito ay mayroong kakayahang patigilan ang space. Katapusan na nila, hindi na sila makakatakas pa dito. Hindi na nakaimik pa si Shenxi. Sumigaw ang isang boses na malapit nang magsarado ang Liangjie Mountain. What apt sambit ni Shenxi sa kanyang isip sa taglay niyang Heaven Mending Medicine ngayon, maaari niya na raw sanang maricast ang kanyang Divine Golden Core. Patayin silang lahat, sigaw ng isang boses, at kunin ang Heaven Mending Medicine pati na ang dalawang human girl. Makikita ang pagbaba ng mga demons. Nagtanong si Chen Fan kay Shenxi kung ano ang ginagawa nito. Sumagot si Shenxi na i-destruct niya ang kanyang immortal soul upang mabigyan ng oras si Xiaomang na makatakas. Ngunit biglang nag-transform si Chen Fan, nagsabing kunin ito si Xiaomang at umalis dito. Protektahan niya ito. Makikita ang reaksyon ng dalawa. Rest assured, dagdag ni Chen Fan, susunod siya at hahanapin ang mga ito.